do 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 do. What's this? Hello, 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 hello. What's up sa inyong lahat? Ang dilim ko. Ay, may so dilim. Ayan. Mukha mo ako maliwanag. Ayan. So, hello. May tao na ba? Hello, may tao. Hello, hi. How's my audio? How's the music? How's everything? So, yan ang trabaho ng mga maaga. Tutulungan niyo akong tutulungan niyo akong tawag dito? Mag-setup. Sorry, hindi kasi ko streamer eh. Hayaan nyo, masasanay din ako dito sa mga setup sheets na ito. Pero, ngayon, hindi pa. Pagpasensyahan nyo na, guys. Okay lang yan. Ganun talaga. Anyway, what's up sa inyo? What's up, what's up? Let me just share this things sa mga social media. Okay lang ba? Nangungulangot ako. Ayan. Ayan, okay. Okay. Let's do live. Everyone. Live on TikTok. TikTok, guys. Live on TikTok. Okay, post. Then, of course, sa ating gandang tayo mag-ano din. Live on TikTok at Gabay Students. Ayan. Ayun. Hello! Nasaan na ako? Ayan, ayan. Hello, hello guys. Hello.
Coach, pwede ba mag-entry close sa certain period? Oo naman. Pwede mo ano yun. Pwede pag-enter mo, magbibilang siya, ganun. Or pwede mong sabihin na pwede yun. It's very easy to do. Ang kailangan mo lang is yung logic lang mismo. Gusto mo ba bar timer, di ba? May music, so too loud ba? Ayan ba? Saan ka nagtanong? Sa DevLunch? Sa Yung timer na lang di ko talaga magawa, coach. Pwede natin, try natin ngayon. Kaso parang wala ata akong FX Dreama today. Hindi na ako masyado nag-FX Dreama kasi. Pero, let's see. Let's try. Let's look at the sheet. Am I still free? Oh no! I'm not free. I'm not free. Wait lang, bibili. Bukas na ako bibili. MetaTrader 4, MetaTrader 5. Timer. Ayan. Time. Ayan. No. Wait lang, bibili ako. Paano ba ito bumili? Hindi. Gagawa na lang ako ng bagong FX Dreama muna. Para at least simple lang naman yun Dreama. Hindi ako masyado nag-FX Dreama because number one, medyo ang kailangan ko lang naman ngayon. Ang lagay natin is TikTok demos. Ayan. Email nito ay ano bang email na magandang ilagay dito? Wait lang, maghanap lang ang email. Papakita natin. Turo ko sa'yo kung paano natin gagawin yan. Yung Algo Manila pala. Wala pa ngayon. Algo Manila Trading at gmail.com. Ang ganda nito, no? Ito ang magandang website to own, di ba? So, very, very good siyang, di ba? User TikTok demos 01021. 01201 to. Email taken. What the fuck? Ayan, TikTok demos. Okay. Ito na. Ayan, okay. Your siniswerte. Okay, fine. Let's have some demos here. So, pero tignan muna natin yung panalo nating trade kanina. Uy! Ang lalim nun, Lodi. Ang lalim, Lodi. Ang lalim, no? Ang lalim, ano? So, tayo ay may trade and we are profitable today. Very nice. I like it. I like it a lot. Maaga akong makapagyabang. Ito yung trade kanina. Ito yung call ni Rico. Kasi first time din ni Rico magkaroon ng 99% na call. 99% na confidence rate. So parang medyo big deal siya sa akin, di ba? Alam mo yun? Pag medyo big deal siya sa akin. So medyo inabangan ng lahat. Kinabahan pa ako kasi hindi na mo. Hindi naman to kung personal lang to, no? Problem to, hindi matalo. Pero hindi, niyabang ko sa Facebook. niyabang ko sa Facebook. Nauna yung yabang kaysa sa resulta. Yun ang problema daw. Nauna yung banat, sabi, call. Pakita ko sa inyo kung pasan ko pinost, di ba? Kaya mo, alcoholic. Ikaw si alcoholic, di ba? Kaya natin. Pero tingnan muna natin yung kayabangan ko kanina. Ito na. Ito, di ba? Ito, pakita ko sa inyo yung kayabangan ko kanina, di ba? Ayan, Dito, 8 hours ago, kinol natin yan. Ayan, kinol natin yung poke ng inang call na yan. Ayan, kinol natin to. Ayan, di ba? Ang yabang Buti na lang, di ba? Maraming sumabay din. May mga sumabay pala konti. Boom panis. Ayan, tipi shit. Alright. 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 Kalel Effect, what's up, man? Ayan, so sige.
Anyway, sige, ayan. Siguro, ayan. Nakapagyabang na ako. May pang TikTok na ako. So, okay na. Minsan ganun lang din eh. Magti-trade ka lang para may pang TikTok ka. Alam mo yun? May pang TikTok ka na. Magti-trade ka para may pang TikTok ka. Kasi pag wala kang trade, wala kang pang TikTok. Anong i-content mo, di ba? Mahirap kasi yun. Dapat palagi kang may bala. Alam mo yan. Anyway, sige na, mamaya na yan. Pero mukhang aangat pa siya ulit. So magandang, magandang zone tong pang sell agad dito, siguro. Probably. Anyway, ito is an upgrade pa doon sa upgraded na. So, pero baka next week pa to. Hindi ko maharap eh. Pero anyway. Don't save. Okay, sige, fine. Anuhin natin. Nasaan na yun? Nasaan na yung... Ito. Okay. Can you see it? Can you see it? Yan. Shut up. No, this device only. Okay, so ang sayo is we can have a timer, di ba? So, paano nga ba ang timer? Timer in FX Dream. Kasi kapag dito, stop timer. Kapag stop timer ang ginamit mo, hindi pwede. Kapag seconds filter. Hindi. Alam ko na. Alam ko na, Lodi Bells. So, ganito yung gagawin mo. So, paano nga ba yun, Kapag on trade, hindi. On tick, so time passed sa meron yun eh. Time passed sa email, di ba? Time passed sa trade. Pwede yun eh. Trading actions, loop chart object, controlling blocks. Kasi kung wala, kailangan mong bilangin. Yun lang, mahirap bilangin. Huwag bilangin, di ba? So, pag binilang natin, huwag natin bilangin. Kailangan yung medyo madaling version eh. Kasi yung naiisip kong version, ang naiisip kong version is to get the time. Yung open mo, tapos just get the time nang magko-close siya. Yun lang yung naiisip ko eh. Pero, mukhang how will we do this? Pero alam ko may time dito. Check age. Ito bang check age? Ito. Ito pala eh. Ayan! Ito pala. Check age. Ayan. So, ayan. Ito. Check age. Kung naka 1 minute na siya. So, ibig sabihin, kapag nag-buy ka, ayan. Hindi. So, nag-buy ka na dyan, di ba? So, let's say na ganyan. Ganyan yung mo. So, kita mo ba? Ayan, lakayan natin. So, nag-condition ka na dito, di ba? Try mo to. Baka gumana to. Ayan. So, okay, fine. Buy. Tapos, kapag gabay na pagkabay, ang gawin mo, lagyan natin ng if trade. Ayan. If trade, check niya yung age. If it's greater than 1 minute, older than, yan. Ayan, so open time. So dapat nag-open siya. Yung pagka-open nung trade, open time. Then, should be older than or equal to 1 minute. Older than or equal to 1 minute. Di ba? Then, after that, kapag true, pag older than or na siya ng 1 minute, close trade mo lang. Close trade. Close trade. Ayan.
Close trade, buy. Ayan. Binary options. Easy. Di ba? Ayan. After 1 minute, di ba? Ayan, okay na. So, ang mangyayari, so ito yung EA mo. Di ba? Ito yung entry ng EA mo, di ba? Ito. So, ang next mong gagawin is to, ayan, if trade, check age mo yon. So, nagbukas to, di ba? So, magbubukas to kapag may if trade. Ito, magti-trigger lang to kapag may trade eh. If trade is, older than or equal to 1 minute, syempre open time. Pagka-open ng trade, di ba? Pagka-open ng trade, 1 minute. Kapag mas mataas siya, close trade. Kapag mas mababa sa 1 minute, wala kang gagawin. Kaya open lang to, di ba? So, ayun. Yun na yun. Easy! Easy, baby! Basic problem. Hello guys, hello everyone. Hello Magnus, hello Rediff. Hello, uy, hindi si Rediff. Hello Rediff, kumusta? Hello Florita, uy. Hello Amang. Ang luma naman ang mga pangalan nyo. Amang, si Sabagay. Ano to, boss? Wala lang. Busy-busyhan sa work. Busy-busyhan sa work. Ayos yan. Being busy is a blessing. Lagi ko sinasabi sa mga tao, being busy is a blessing. Kasi mas mahirap yung wala kang ginagawa. Alam mo yun? Alam mo yun? Mas mahirap yung wala kang ginagawa. Kahit may pera ka pa. Alam mo yun? People kasi sabi nila mas madali. Ay, okay na ako. Pag ba't mag-work ka pa, dami mong pera. Diba? Hindi eh. Hindi talaga ganun yun eh. Ako, hindi naman marami pera ko. Pero, marami akong kilala. Marami akong kilalang ganun. Na, hindi talaga eh. Kapag may kapag, what do you call this? Kapag nag-work ka, kailangan, wala akong pera, men. Lit-lit ang bahay namin, no? Tingnan mo. Anyway, ayun. Diba? So, ayun. Ayun lang naman. MT5 to binary website via connector lang. Huwag mo nang anuhin at I think walang ganun. Kasi I think wala naman masyadong wag connector because kung API, ano ba ang gagawin? API, ganun? Diba? Anong processor mo? Meron, ako ngayon eh, mayabang ako ngayon. So ako is naka Ryzen, ano nga ba tong nasa isa? 7 lang to eh. 7. Tapos, ngayon may hindi, 7 lang to. Di ako nag-9. Walang 9 nung bumibili ko eh. Walang 9. Sayang nga eh, pero ganun din naman. Hindi naman masyadong Pero, the more cores that you have, the better the optimization. The faster the optimization. Not the better, but the faster the optimization. Yun pala. So, kung mag-i-invest ka on something, katapos ang anuhin mo is, algo trader sa MT5 ang gamit mo, it's better to invest sa mas magandang CPU. And syempre, magandang motherboard. Everything else, okay lang yung kahit hindi ganun kalupit. Diba? Tapos syempre, wala ka namang magagawa. Kailangan mo talagang kapag naka-laptop ka, hindi mo naman yun, di ba? So, ayun. Mahirap makuha. Mahal ang laptop na So, di ba? Mas okay ba ang Ryzen kesa Intel? For my job, kasi siyempre, yan yung trading, tsaka yung pagiging quant. Ano rin kasi ako data scientist din ako. So,
most of the AI supported na na softwares ay nasa Intel. Wala sa Ryzen. 'Di ba? So tag dito. So kung ang application mo is going towards AI, 'di ba? AI or big data or something na ganun, development ng mga apps, diba? Development ng mga apps na related to computing ng mga Intel is better. Pero kung gusto mo ng palakasan lang, syempre yung pang gaming mo, pang rendering and whatever, mga ganyan, productivity, hindi mo naman mapapansin parehas Actually, hindi mo mapapansin yun. Pero dahil mas mura ang mga Ryzen things, mas recommended yung Ryzen, di ba? Pero ang pinaka-the best ngayon, according to benchmarks, is yung Intel i9. Di ba? Yun yung the best, di ba? Pero, kung gusto mo ng way beyond ng Intel, there's this thing called the Threadripper, which is very, 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 very overkill na for any application actually na di ba? Paano setup mo dyan, boss, sa gold? Ito lang, napakadali na, makinig ka. Napaka-komplikado ng setup ko. Ako lang ang may setup na ganito. Makinig ka ha, Ice Candy. Makinig ka, Ice Candy. Ako lang ang may setup ng ganito. Papakita ko sa'yo, men. Sobrang lupit nitong setup ko, men. Ayan, ito lang yon. Gumawa ko ng AI robot. Tapos, sinunod ko na yung signals niya. Gumawa lang ako ng machine learning na robot. Ng neural network na robot. Tapos, sinunod ko lang. Diba? Ayun. Okay ba? Yun ang setup ko, men. Tapos, syempre, para mapabilis yung setup mo, ito, seryoso na. Mapabilis yung setup mo, ang ginagawa ko na lang, nawala yung Where the fuck? Ayan. Gumamit ka na lang ng super trend for the SL placements. Yun na yun. Nag-set ako ng alert dyan, Sir Buds. Panalo talaga si Rico the Penguin. Enroll ako. No problem yan, man. Si Rico the Penguin is the best. Rico the Penguin will be the best trader in the world. Rico the Penguin is the best, man. Alam mo yun? Rico the Penguin is the Giz. Diba? Hindi, special lang kasi yung parang niya kanina. Special lang yung signals ni Rico the Penguin kanina because 99 yung produce niya. First time to. Yan First time to na mag-99. So medyo na 99. Bakit 99 yung yung probability niya? So ibig sabihin, out of 100 niyang nakita na ganyang setup, gantong pattern, ganto mismo, itong pattern na to mismo. Ayan, itong pattern na yan kasi 100 candles yung niyan Ito. So ayan, itong setup na to, itong probably this one. Itong setup na yan. So out of 100 na nakita niyang ganyan, it resulted to a win to this one. Laging yun yung sinasabi sa akin nung ni Rico the Penguin. So kaya ang sinabi niya is 99.02. So yun yung parang yun yung parang tag dito. Kaya medyo special siya. Kaya ko siya public call. 'Di ba? Kaya ko siya public call na kanina na syempre, first time na 99, 'di ba? First time na 99 talaga yun Nang parang isang buwan na tayo halos naka-online 'di ba? Online yung Rico the Penguin So, nung kinol niya yon, pinost ko agad. Kasi, buti
Matangina, kinabahan pa nga ako eh. Kinabahan pa ako, men. Kasi tingnan mo nangyari. Gumanon, tapos, de. Anyway. Ayun. Ayun lang naman yun. Wala namang special. Ayun lang. Doon sa nagtatanong ng setup ko, I just created an AI. I just created a, tawag yan? I just created a, neural network na robot na gives me the probability dong trade na yon, nung setup na yon. So kaya kung mapapansin mo yung mga yung mga screenshots ko palagi, screenshots ni Rico the Penguin is laging mayroong nakalagay na mga probability. So ibig sabihin nito, katulad nito, yung buy signal na to, which is nangyari nung panahon na yan, has 7.29% lang. So, out of 100, 7 times lang siya nanalo. Kaso, ang problema, ang tinesting dito is around 600,000 na signals eh. So, ayun. So, kung ilan mang percent yon, so, ibig sabihin, pero mapapansin mo, pwede pa rin manalo eh. Di ba? Alam mo yun? Mapapansin mo, pwede pa rin siyang manalo eh. Kahit mali, di ba, alam mo yun, kahit mali yung signal, kahit napakababa ng probability niya, ibig sabihin, pwede pa rin siyang manalo, di ba? Yun yung ano doon eh, yun yung parang twist doon eh. Kasi wala namang zero probability na trade eh. Maliban pala dito. Ito. Yeah, maliban pala dito. Patangin na 0%. Paya ako. Pero walang zero. Walang zero probability na trade eh. Di ba? Walang kahit ano. So, every time, laging may ganun, di ba? Laging may setup na pwedeng manalo eh. Di ba? There's always a chance, how matter how slim it is. May chance palagi manalo yung isang signal. Ang problema, kapag ang is, syempre, yung occurrences, di ba? So, doon naman nagdedepende yung strength ng iyong signal eh, di ba? Doon nagdedepende yung parang susundin mo ba yung signal na yon? Kasi, hanap tayo ng, ito, katulad nito. Oh, so, 61%. So, out of 161 yung tumama. Is that enough para sa'yo? Para sundin mo, di ba? Alam mo yun? Yun yung, nakikits mo ba ako? So, ganun ka din dapat kapag nagba-backtest ka or nagtitrade ka whatsoever. Di ba? Kasi yun lang naman talaga pwede mo i-determine eh. Ano bang past results niya? Ano bang past statistics niya? Yun lang naman talaga yun eh. There's no such thing as a leading or lagging whatsoever. Kasi wala namang nakakaalam kung anong lalabas na news eh. Diba? Ano kasi, Nostradamus? Diba? So, the only thing that you can do is you can presume according to, diba? According to statistics. Yun lang talaga yung pwede mong magawa doon. Diba? Kapag someone is telling you that they can predict shit, wala na yun. Wala agad yun. Mga bagito yun. Ayun. Ano magandang specs for algo development? Kahit ano naman, Lodi. Alam mo yun? Kahit ano naman. Hindi, siguro, kung ano talaga, kung mag-i-invest ka lang din naman talaga, maybe go with the Ryzen minimum na siguro 5. Ganon. Tapos, let's say 16. Tapos, let's say, depende ko saan ko magde-develop eh. Kung development lang talaga, pwede na yun. Yung Ryzen 5 sa 16 gig. Yun na yung minimum siguro, pwede na yun. Siyempre, above pwede. Above, kahit ano, pwede na. Diba? Pero if you're gonna go into, mag-expand ka pa ulit, diba? Like, mag-expand ka pa to AI, kailangan mo na ng GPU. So, kunwari, ang gagawin mo na is, Python na. Python EAs na, diba? Ano na yun? GPU na yung kailangan mo doon, diba? So, ano ba yun? So, ayun. Pero siguro, you can start, ano mo naman yan eh. PC mo yan eh, di ba? PC mo yan eh. Ano mo yan, so, nagigits mo ba ako? Mag-invest kayo sa mga PCs nyo. Laging ganon. Laging, alam mo yun? Huwag niyong tipirin. Huwag niyong titipirin yung mga PC nyo because that's your battle station eh, di ba? Battle station nyo tag dito?
yung PC nyo. So, di ba? Kung anong kaya ng siguro ang recommended is ano ang kaya ng budget mo. Yun na yun siguro. Yun na yung ano doon. Kasi regardless naman kung gusto mo mag-trading or mag-ano, PC mo pa rin naman ang pupuntahan mo eh. Di ba? PC at PC mo palagi ang pupuntahan mo. So, di ba? Lagi ka lang mag-invest dyan. Wag mo, yan ang isa sa mga wag mong paghinayangan na investment. Sa akin lang naman, dapat laging up to date and laging okay ang PC mo. Di ba? Kasi wag ka nang magtitipid dyan. Kasi yun talaga yung ano mo eh, di ba? Nagets niyo ba? I'm not saying na I'm pretty sure na syempre marami ang tight ang budget, marami ang ano, pero di ba? Ilang years ka na trading, sir? I've been trading for 12 years na. 30 na pala, 13. 13 years na ako nakikipaglokohan ng sarili ko. Nice ba? Boss, paano sumali sa Discord? Sa link ko lang. Sir. Paano maglagay ng algot? Pwede, madali lang yon. Number 1 is create an account sa Python. Ay, saan? Ay, sa, ano, wait lang, gawa tayo. Pwede mong gawin is, yung mas madaling way is to get a indicator like, pwede ka mag-aral ng PineScript. Yon, mas madali yon. PineScript. Napakadali nung PineScript. Ayan, ito yung PineScript. Ayan. So, ano lang din siya, code lang din siya dyan. Ayan. Ayan. So, madali lang naman tong intindihin. So, YouTube mo yan. Tapos, you can do the EA dito mismo. You can do the EA na dito mismo sa PineScript. Pero, kapag, syempre, ayaw mo na, ang kailangan mong pag-aralan is to how to PineScript to ano ba yun? Ano? Python sockets. Yun yung kailangan doon. Kailangan may sockets ka. Concover a loop from Pines. Ayan. So, trading view using NumPy. Ayan. Ayun. Kailangan is naka ano ka. Ayan. PineScript to Python. Ayan yung ano mo dyan. Diba? Okay? Pwede ba yung script na MT5 input dyan, boss? Hindi. Iba ang PineScript eh. So, kailangan mo talagang pag-aralan. So, ang maganda doon is just kung ayaw mo na mag-aral ng whole other language pa ulit, ang pinakamagandang gawin is just to learn how to do sockets. Mag-sockets ka lang, madali na lang yun. Kasi mangyayari na lang doon is maglalagay ka na lang ng sockets doon sa yung MQL5. So, for example, ganito. Ayan, so let's say na ganito yung ano mo, EA mo. Ayan, ginawa mo yung EA mong yan. Maglalagay ka na lang dito somewhere ng maglalagay ka na lang dito somewhere ng sockets mo to connect to the Pero ayun, wala na ibang way eh. So, kailangan mo talaga pag-aralan kung paano yung gumagana yung mga sockets, diba? Web sockets or sockets, kung anong sockets, kung paano mo siya mapag-connect, diba? Ang concept lang naman doon is you're trying to bridge two languages via sockets, diba? So, parang ang nangyayari doon is you want to have your Python script send information sa doon sa sa PineScript mo. So, ayun yung parang kailangan niyang, alam mo yun. Ayun. Yung walang ibang doon. Hindi kita matutulungan masyado doon kasi miski ko, nahihirapan pa ako. Ang kaya ko palang i-connect ngayon ng server to server ay port to port is Python at saka MQL5. Pero Python tsaka C++. Tapos C++ to MQL5. Kaya ko siyang i-connect. Pero yung Python to PineScript,
napuputol kasi parang, pero okay din. Maganda mag-aralan yun. Ikaw lang ang meron doon. Kasi, ang mangyayari doon is pwede mong i-optimize di ba? Ma-optimize mo ng pagkabilis-bilis yung ano mo. So, diba? Nasa ano ko lang, nasa bio ko lang yung link, Lodi. Nasa bio ko lang yung link. Abot na ba 6 digits? Oo naman, basta sama mo yung ano. Sama mo yung decimals. Sasama. Abot na ba ng 6 digits kita mo? Isama mo yung decimals. Oo, tayo na. Lapit yun. Ay, nako. Wala Wala naman tayong masyadong kita. Puro charity tayo Alam mo yun. Charity tayo dito. Charity and Messi. Ang pangalan mo is Messi. Magulo ka ba? 6 digit na pala sa akin dahil tayo na. Kahit ilan yon, kapag ang kita mo 3 point something, 3.1416, walang katapusan yung kita mo nun. Nerd jokes ang putya. Nerd jokes. Nerd jokes yarn. Anyway, ayun. Nakita mo ba, Kalel, yung ano? Nakita mo yung signal natin kanina? Ha! Ha! Ang yabang ko. Utang ina, kinabahan ako doon, men. Sabi ko, Kalel, utang ina, baka ipahiya pa ako nito. Minsan na nga lang ako mag-public signals, Buti hindi ako pinahiya, men. Buti talaga. Medyo ilan ako na nga Medyo nag-iisip na nga ako ng dahilan. Kasi ganito yung ganito lang naman magdahilan diyan. Kaya sasabihin mo, hop, boom. Nag-reach tayo, pwede nating pwede nating sabihin na boom, nag-reach naman siya ng 1.73. So, guys, responsibilidad natin mag-put ng break even. kapag nag-SL, kaso hindi nag-SL. So, hindi ko siya kailangan gawa ng dahilan. Kaya hindi ko siya pwedeng gawa ng dahilan. No? So, nakaisip. Sabi, ngayon, pwede na ako magyabang. I called this. I called. Sabi ko, kakarmahin ako kanina Kasi ang ginagawa ko, ang iniisip ko ba naman kanina, instead na kung ano man yung i-improve ko dun sa system, ang iniisip ko, paano ko iyayabang? Anong sasabihin ko? May naisip ako kanina na Yung iba kasi, ang pinapakita results, ako, kinocall ko yun before mangyari yung trade Publicly called yun. Publicly called yung trade. Who does that, man? Sinong gumagawa no? Sinong gumagawa noon? Publicly kinocall yung mga before mangyari. Di ba? Yung iba yung madalas. Siyempre, kapag nag-TP na. Pag nag-TP na, saka i-call. Ako hindi. Ako hindi. Balik ako. Right before. Ay, no, diba? Anong gamit app mo pang trade? Marami. Pero MetaTrader 5 is the best. Gagamitin mo, diba? Mentor ko yan. Hindi ako mentor, man. Instructor lang. Isa yan sa parang lagi kong nakikringehan ako pag tinatago kong mentor, ganun. Kasi wala pa naman akong kaya nga ako parang nagmamasteral. Kasi kailangan ko ng master para makapagturo para yung sa field kasi kung nasa field ka kasi ng teaching, nasa field ka ng kailangan mo ng some sort of masteral di ba? So ayun. Parang kaya kinukuha 'yon. So para after na lang siguro kasi may di ba? Alam mo 'yon? Meron ng something di ba?
Pero ngayon kasi, parang wala lang eh. Experience lang ang meron ako, which is never, cannot be quantified. It can be quantified, pero hindi naman siya, alam mo yun, ano yun, check pa bawat ano. Kapag you have some sort of educational attainment doon, hindi na kay-question ng iba yun, di ba? So, yun yung sinusubukan kong i-achieve eh, di ba? So, ayun. Hello, hello, hello. Nagets mo ba? Dito natin konti. Ay, okay na to pala to. Pinakamaliit na pala to. Kaya, kita naman eh, di ba? Pwede kong iangat yan. Ayan, ito. Tapos yung DC yan. Ayan. Di ba? Kumusta kayo? Hello, hello, hello. Palike naman para dumami yung likes ko. Palike. EA. So, ang EA is the technical term for a trading robot. Pero back then kasi, it's not supposed to be a trading robot eh. Dati kasi, ang robots talaga, it's being, yung simulation ng trading strategy is not really a robot dati. Ang silbi kasi talaga nun is for the reports. So, for testing, di ba? For testing, di ba? Yun yung ginagamit. So, that's why it's being called expert advisors because, of course, it can test multiple parameters na sunod-sunod, di ba? That's why it's called an expert advisor. Ngayon, syempre, parang naging convention is dahil pwede mo nga i-simulate, bakit hindi mo pwedeng gawin sa actual execution, di ba? So, yun yung parang naging ano doon, naging, alam mo yun, naging Chuba Eklabo, di ba? So, after yon, ayun. Kaya siya, pero kung tatanggalin natin ngayon yung term na expert advisor, dapat hindi na siya expert advisor eh. Mas na yung parang anong tawag doon? Mas magandang tawag. Pero hindi na siya dapat expert advisor eh. Anyway. 80. Ano naman 80? Trada Wiz. Hahaha. Ano yung 80 Lodi? Oh, hello guys! Dumadami yung followers. Thank you sa likes Thank you. Artificial trading. Pwede. Oo nga. Artificial trading. Ano lang siguro? Automated. Automated lang talaga siguro. Hindi siguro talaga siya. Kasi, yun nga yung sinasabi ko, yung parang expert advisor, parang, it grew out of that term na eh. It grew out of that name na, the expert advisor. Siguro, automated trader. Ganun na lang. Automated trader, di ba? Yun na lang yung parang maano talaga doon, di ba? So, ayun. Need ba mag-enroll before makasali sa Discord? Actually, Lodi, hindi mo kailangan mag-enroll eh. Kasi maglalabas naman ako ng how to access eh. Kaso ang problema kasi, katulad niyan kanina, wala kasing bias to eh, puro probability. So may naayos pa kasi ko. So hindi ko pa siya mailabas. So ayun, kaya 'di ba? Pwede sir. Ayun. So hindi mo naman kailangan mag-enroll. Mag-enroll ka lang kung gusto mong matutong gumawa ng trading robots. Pero kung ayaw mo namang matuto, kasi medyo mahal din yung course ko eh, nasa 11K din eh, 'di ba? So nasa 11K din yung course ko. So, kung hindi ka naman talaga, ayaw mo naman talaga matuto gumawa ng trading robots and gusto mo lang makita yung signals, I suggest abangan mo na lang yung, kung paano siya ma-access ng libre. Ng libre. 'Di ba? Tapos, ayun. Ipang session yung 11. Hindi ko ipang session yung 11K, Lodi. Grabe ka, Nako, hindi ako sumisession, Lodi. Tinan to. Grabe ka,
Pinagbibintangan mo pa ako. Hindi ako sumisession, ha? O, tsa, malinis tayo, men. Hindi tayo ganun, men. 11K pang session mo. O, tsa. Hirap yun. Ilang session? No, it's ito siya. Pakita ko, wait lang. Ano sa totoo lang, hindi ko na masyadong tinitingnan tong ano. Kasi automated na rin. Yun ang problema ko pag automated ng mga bagay-bagay eh. Wala ka nang masyadong, alam mo yun, monitor ka lang. Anyway, enrolled courses. So, the course is parang ano kasi yun eh, tuturuan ka niya how to create trading robots kasi. So, the modules, ayan, so from zero talaga yon. So, ang kailangan mo lang talaga is basic trading knowledge. Pero again, kailangan ng basic knowledge, di ba? Basic trading knowledge. So, ang una mangyayari kasi doon is of course, the introduction. So, wala namang kwenta yan. Ano lang yan, kung paano sumali sa Discord, kung paano ano. Tapos, of course, module 2 is the embracing yung programmer's mindset. Kasi, actually, madali lang naman talaga yung programming. Basta ma-capture mo kung paano mag-isip ang isang programmer or isang developer, di ba? So, ayun. Then, of course, yung introduction ng FX Dreama. So, FX Dreama is the site na gagamitin natin para at least mapadali yung ano natin sa algo trading. Kasi block ano lang siya. Like this one, pakita ko sa inyo. Ito yung FX Dreama kasi. Ayan. So, maglalabas lang siya ng mga blocks. Tapos, pwede ka nang gumawa ng logic mo according to that, di ba? So, ayun. So, okay. Then, of course, after that, saan na yun? Ayan. So, after nating matutunan yung FX Dreama, so marami namang videos yan. Ayan. So, mga basics, di ba? Mga basic videos ng FX Dreama. Dito sa basic, tuturuan na kayo kung paano gumawa ng mga 1 indicator EAs, 2 indicator EAs, di ba? Tuturuan na rin kayo kung paano gumawa ng martingale and grid EAs, which is I don't like. Pero, kapag naturuan kasi kayo, may magpapagawa sa inyo eh. So, might as well just teach you how to do it, di ba? Tapos, of course, kung paano man yan, so maraming tuturo na samples. Pero these are the basics sa module 3. So, this around, ano ba to? Parang mga 20 videos to, di ba? Then, of course, after natin matutunan yung basic, dito na tayo sa mga komplikado, di ba? Sa mga multi-indicator EAs, sa yung mga smart grid, yung mga nagko-close siya ng grid through multiple conditions, di ba? Yun na yung parang niya. Then, of course, yung mga events basis, di ba? Yung maghahanap muna siya ng kailangan mo na mangyari itong event na to, then this one, bago ka pumasok ng trade, di ba? So, and of course, meron tayo kasi tinatawag na weighted basis, yung kanwari, sinabi ni MACD, ganito. Sinabi ni SMC, ganito. Sinabi ni, ganito, di ba? So, parang ang mangyayari doon is, gaano kabigat ba yung opinions ng yung, di ba? Yun yung weighted eh. Of course, yung multi-strat development, yung isang EA is marami kang tag dito? Tag dito? What do you call this? Yung marami kang strategy and you want to apply different strategies on different scenario. So, that's a multi-threat strategy. And of course, kapag yung halo-halo na, yung weighted basis development. Of course, syempre, dahil umaano tayo doon, we also gonna go in-depth sa kung paano gumawa ng price action EA. So, meaning ng price action EA is generally is just not using any indicator. Parang yun lang naman yung nagiging, parang yun lang yung di ba? Tawag dito. Yun lang naman yung parang magiging, what do you call this? Definition ngayon eh. So, yun ang nilagay natin, di ba?
So, price action EA. So, meaning kung gagawa kung paano gumawa ng market structure EAs, gumawa ng highs and lows, di ba? Paano gumawa ng mga divergence na EA. So, pwede mo kasing gawan yung non-divergence EA. Lahat eh. Actually, lahat ng oscillator, di ba? Lahat eh. So, ayun. Tapos, of course, kung paano gamitin ng mga time filter, so madami yan. And of course, kung paano gumamit ng mga news filter, paano maglagay ng news filter sa mga EAs ninyo, di ba? So, tuturo din naman yon. Then, of course, after that, so medyo madami pa yan. I mean, kailangan medyo masterin, di ba? Hindi naman kailangan masterin, pero kailangan very familiar ka na dyan. I will teach you now how to algo trade. Yun naman yung ano doon. Tapos, siyempre, ang isa sa pinaka-importanting magagawa natin is how to quant analyze, to quantitatively analyze G's. Yan. Isa yun sa pinaka-importante, di ba? Kailangan tayo, kasi kung marunong man tayo gumawa ng EA, so what? Kung hindi natin kaya mag-analyze. And analyzing trading robots is the same as ang method lang doon ay quantitative analysis. So, ayun, tuturo ko siya. Medyo in-depth din yung pagtuturo ng quant analysis, di ba? Ayun. Then of course, kapag medyo okay ka na, nakakagawa ka na, di ba? Nakakagawa ka na ng mga EAs, nakakagawa ka na ng nakakapag-deploy ka na, di ba? Baka gusto mo namang kapag may bakante kang oras, di ba? May bakante kang oras doon sa mo, tuturuan din kita kung paano mag-coding, mag-hard coding. Ayan. Mag-hard coding ng EA. Ayan. So, kasi 'di ba, ang una ganito lang. Ayan. So mga blocks. Mga blocks lang muna, 'di ba? So okay lang 'yun, same logic naman 'di ba? Pero kung gusto mo talaga mag-in-depth na na matuto ng hard coding, which is hindi naman required pero marami kasi naghahanap, tuturuan din kita kung paano gumawa ng ganito. ng ganito. Di ba? So, ayun. Ayun lang naman. Haba ng explanation ko, Kasi nagtanong kayo ng modules eh. So, kung modules, we have around 12 modules. Yun. Tapos, each module has around, 10, 20 videos. Tapos, one video is around 10 minutes to 30 minutes. May isang oras pa nga na video dito eh. Hindi ko mahanap kung ano yun. Pero, ayun. Diba? I learned hard. Oy! Diba? Ngayon, kapag natuto ka na, medyo dadali na, di ba? Dadali na eh. Ganun naman talaga kasi yung programming eh. Parang, ang mangyayari kasi dun is, unang language lang talaga ang mahirap, di ba? Tapos the rest, parang okay na eh. Di ba? Alam mo yun? Parang andali na ng buhay eh, di ba? Parang andali nang umintindi ng code, basta nakatuto ka ng isa. Kasi ganun lang din nangyari sa akin eh. Di ba? Hindi naman talaga ako marunong mag-coding eh. I started as, ang background ko is a engineer eh. Mechanical engineer. Hindi talaga what do you call this? Hindi talaga programmer. So, pero nung natutunan mo ng isa, and you can wala na talaga eh. Ang dali na talaga eh. Di ba? So, alam mo yun, kung natatakot ka matuto programming, don't, because it's very easy. It's just a list of instructions. Yun lang ang programming, a list of instructions na tinatranslate mo. Of course, the instructions that you will put in there should be backed up with logic eh, di ba? Yun naman yung doon. So, di ba? Parang, di ba? Nagigets mo? We calling CCU after. Ano daw? Anong sinasabi mo? Tradawiz? You will learn a lot with no agoy. Thank you, man. He's my multi-strategy. Nice one. Sir, pag nag-enroll ako sa course mo, pwede ba pa-check sa'yo yung EA? Oo naman, yun nga ang ginagawa ng mga tao. Naiinis na nga ako eh. Yung iba kasi, hindi naman sila naiinis, pero minsan kasi, sa bagay, inaano ko din, ini-encourage ko rin kasi mag-ganon eh. Pero, yung iba kasi may mga simple na errors, diba? Na, typo lang, ganon. Pero wala eh, ganun talaga. So, ganun talaga when you're teaching. Kailangan is So, no problem yun, man. Okay lang yun. Kung gusto mo mag-enroll, ganun, di ba? Tapos syempre, kapag ka,
Diba? Nagigets niyo ba ako? Ayun. Diba? Ang ganda ng bagong stand. Oh. May stand yung cellphone ko. Oh, di ba? Stig. Ito siya. Parang ang ganit. Alam mo yun? Ang ganit eh. Ay, gumagalaw pala itong buki na yun. Hello. Soon, sir, maka-enroll din sana ako. Sa iba, sobrang mamahal tapos galing galing lang sa YT. Eh, wala, ganun talaga. Sa akin naman, marami naman kasing nagtuturo dyan ng coding. Pero of course, we need to... Yun kasi ang kulang eh. That's why nag-decide ako magturo. Ito yung parang naging driver noon because para kasing nagkakaroon ng gap between traders and yung normal, yung retail, the retail scene, di ba? Parang nagkakaroon ng gap kasi ng mga normal traders and programmers and mga quants. So parang ang nangyayari is magkalayo, malaki talaga yung agwat nila, which is hindi naman dapat. Because every trader should know how to code. Because yun naman talaga yung trabaho eh. Yun talaga ang trabaho nun. Kasi paano ka magtitest ng sandamakmak? Do you think people in firms ay mga yung nagbabar replay? Walang ganun. Walang naggaganon na walang naggaganon na tag dito na wala nang ganun. Matagal nang walang ganun. But of course, sa retail scene kasi, yun yung gino-glorify eh. 'Di ba? Gino-glorify na 'di ba? So, alam mo yun? Yun yung parang gino-glorify na So, to be honest, wala namang ganun eh. Wala nang gumaganong mga professional scene ng trading. Walang nagaganon, nag-charting walang ganun, men. Dapat ang ginagawa dapat doon, ang mangyayari doon is you try to write the system. Kapag hindi mo masusulat yung system, it means na hindi mo talaga naiintindihan eh, di ba? If you write the system now, then boom, you can test it automatically, di ba? So, yun yung parang next step kasi talaga doon, di ba? So, ayun. Sir Bads, may proper pala na required custom EA meron talaga. Ibigay mo lang yung logic ng EA mo. Di ba? Ibigay mo lang yung logic ng EA mo. No problem yun, man. Ikaw naman gumawa eh, di ba? Ikaw ba gumawa? Yun ang tanong. Kung ikaw ang gumawa, madali lang yun eh. Di ba? Kasi, ang nun is, syempre, di mo rin sila masisisi because paano kapag yung EA niya is ginagamit pala ng marami, di ba? So, yung EA mo is ginagamit din pala ng iba, di ba? May hirapan. So, that safety feature, that safety procedure ng prop firms is a must, di ba? So, don't worry about that. Kung gawa mo sa Apex Dream, wala namang pakialam yung proper kung saan mo ginawa eh. Basta the logic is there eh, di ba? Basta ma-explain mo yung logic eh, di ba? Walang pakialam yon. Basta nasa yung source code, di ba? Walang pakialam yon. Basta dapat ma-explain mo. Minsan nga nasa yun na yung source code, di mo pa ma-explain eh. So, mas lalo kang malilintik ka nun di ba? Boss, out of topic on, ito is ano ba to? Kita ba sa likod? Ito ay a Mosu. A Mosu gaming chair. Yan, yung heavy duty. Mabigat ako eh. Yan, heavy duty Mosu. Ayan. Ganda, no? Yan. Mosu XL. So, search natin. Para, Mosu XL. Mosu XL gaming chair. Di ba? Ganda. Ito ata ang akin. Or ito. Kung ano man nandito. Basta XL yung size. Ayan. Ganda, no? Ang ganda. Wala pa akong pinapalitan.
magdadalawang taon na ata sa isang taon, mag-iisang taon na sa akin to. Ayos na tibay no? Ang bigat ko. Ang laki kong tao eh. Di ba? 6-footer ako, tapos ang tawa ko pa. 6-footer ako, tapos ang tawa ko pa. Ang hirap maghanap ng gaming chair. So, itong the best. Itong natuwa ko dito, men. Tuwa ko dito. Kasi puta yung una kong gaming chair, Alan Jung yan. Yung pamana lang sa akin ng misis ko yun eh. Ina, wala na, sira na agad. Mga ilang ano lang. Comfy sana yun eh, di ba? Sabi, di naman ako nabili-bili kasi ng kung ano-anong ganyan. Dati, sabi ko, tayo na, bili na nga ako. So, ito, nahanap ko to, di ba? Halos same tayo. Uy! Nakakatatlong rice ka din? Kaya tatanong ako, halos same body type tayo. Nakakatatlong rice ka din, sure ako. Ay, naku mo, Diyos ko. Nagbawas na, very good. Ako rin, nagbabawas na ako yun eh. Medyo, alam mo na, tumatanda na tayo. Sarap kumain. Alam mo yun? Calorie deficit lang. Nagaganon ako, kaso parang, nagaganon ako eh. Kaso parang medyo may effect naman. Numilit-lit ako konti. Diba? Pero medyo matagal pa yun eh, diba? So, ayun. Pero okay din eh, diba? Magbibilang ka lang talaga. Kaso, hindi pala pwede dati kala ko pwede na. Naka-isang 1 cup of rice ka, ganyan. 2 cups of rice. So, mabibilang mo na. Hindi pala dapat pala, mini-measure mo by grams talaga lahat. Hindi pwede yung bahala ng calorie deficit. Yung tatantyahin mo lang, siguro ano to? Bawal pala yun. Bawal pala yung ganun. Kailangan pala yung talagang mini-measure mo yung mga shit na, mga foods. Diba? Yung kanin na ilalagay mo. Diba? Tapos, syempre, yung kung ano man yung kakainin mo, diba? Kailangan pala measured talaga yun. Medyo nahaselan lang ako. Diba? Hulalysis. Oo. Ano nangyayari doon? Pag-hulalysis ka na lang. Tapos parang tapos parang anuhin mo. Parang ano to? Siguro mga 300 calories. Kasi mukhang ganito kalaki. Ay, nako. Hirap na hirap ako noon. Hirap na hirap ako noon, men. Hirap na hirap ako doon sa calorie deficit na yan. Pero it's very helpful. Tapos, ang sarap pa sa feeling, hindi ka bloated. Diba? Isa yun sa parang, doon eh. Hindi ka bloated, hindi alam mo yun, hindi ka, yung bloated. Kasi ako, talaga eh. Kasi, alam mo yun, yung parang, yung pag may nakahain, kakainin ko, yung ganun, na hanggat mayroong something sa plato, uubusin ko, hindi ako yung natigil, alam mo yun. Di ka titigil pag busog ka na, titigil ka kapag yung ubos na yung, ubos na yung nasa plato mo. Di ba kasi yung ganun eh, yung tipong bawal magtira ng kahit ano, di ba? So, ayun. Sabi nga rin ng misis ko sa akin yun, sabi ka naman kasi kumain. Yung tipong masuka-suka na sa kabusugan, di ba? Masuka-suka na sa kaanuhan, gano'n yun. Pero sige pa rin, kasi meron pa eh. Sayang eh, parang ganun yung niisip ko palagi. Parang, putya sayang kasi. Alam mo yun? So, tipong ang doon is, wala. Sabi ko nga eh, kailangan talaga magbago yun. Or kumuha ka na lang konting food. Yun ang mahirap, Ay, nako. Ay. Naniniwala ka din siguro dati pag hindi na ubos ang pagkain. Pag hindi ka kumain, may nagugutom na bata sa Africa. Ganun ba yun? Ay, nako. Anyway, guys, maraming salamat sa pagtambay. 1 hour lang ang limit ko palagi kapag At may ginagawa pa kasi akong iba. Pero anyway,
Susubukan ko everyday. So, mukhang okay naman tayo kasi Wednesday na. At everyday na ako nag-ano. Maraming salamat. Mag-ingat kayo pa uwi. And I hope that you learned something kung may natutunan man kayo. Maraming salamat sa pagtambay, guys. Ingat.